Okay, sa muli, nandito po tayo sa ating pagpapatuloy po sa Prophetic Insight Series on the Present Truth. Tayo po ay nagpapaanyaya sa ating mga kapatiran na kung saan ay magpapatuloy po na napakaganda po ng ating serye for this week. Ano? Na kung saan ito po ay patungkol sa pag-aani ng ating Panginoon na kung saan ay ito ay bibigay sa atin ng linaw sa mga gawain at panukala po ng Panginoon sa kanyang bayan, especially sa atin po mga Seventh-day Adventist. Ano? This is for us at nais po ng Panginoon na tayo po ay unawa po ng kanyang plano para sa ating iglesia because we know that we are God's chosen people at tayo po ay pinili ng Panginoon. Kaya nga po nais niya natin pong maunawaan ang nais po ng mga propesiya o hula na kung saan itong ating programa ay naisagawa mga kapatid because of nais nating tingnan kung ano po ang mga mangyayari sa inarap. Especially po dito sa harvest. Ano? Today, we will be dealing with the harvest. At ito po ay may kaugnayan din sa mga napag-aralan po natin sa nakaraan. Ano? Sa una nating serye, pag-umpisa po natin ng prophetic insight, ay napag-aralan po natin na when the Spirit comes, at dalawa pong pinag-aralan natin doon, universal theory at saka yung Zechariah chapter 4, which talks about the golden bowl. And then after po niyan, ay napag-aralan po natin when the rain falls. Kung paano po yung ulan, o huling ulan, ang siyang magkumpleto ng gawain po. At ito po ay magkaugnayan din po sa ating pag-aaral ngayong araw. At then, atin din po napag-aralan yung when the angel speaks. So, hindi lamang po tatlong anghel ang ating napag-aralan doon sa Revelation chapter 14, kundi mayroon pa pong two other angels in the harvest. Na ito po ay may kaugnayan din sa ating pag-aaral ngayong araw na ito. No? At atin din pong pag-aralan ang isang topiko patungkol po sa yung panawagan ng Panginoon. Okay, meron pong 5 calls, ano, the 11th hour call, at yun po yung ating na-discuss sa ating serye. At atin din pong napag-aralan yung when God judge. Last week lang po ay napag-aralan po natin yung 1844, which is the cleansing of the sanctuary, at yun din po ang significant na pag-aralan po natin na there are 3 decrees. May 30 dekrito para matupad po yung pagtatayo ng spiritual temple ng Panginoon na kung saan yun din po ay may kaugnayan sa kanyang bayan in these last days. That God will establish His kingdom, at yun po mga kapatid ay kasama din po sa pag-aani na ating mapag-aralan. So when God reaps, ito naman po yung ating serye this week mga kapatid. Ating maunawaan yung plano po ng Panginoon sa pamagitan po ng kanyang aklat dito sa Matthew 13. Para po sa ating prayer thought, ay ito may kaugnayan po sa pagiging kamanggagawa po natin. Ano? Na God actually has chosen and will bestow or will give the commission to those people who will receive the message, because He is actually giving the instrument, or binibigyan niya po ng gawain ang kanyang mga mananampalataya na kung saan sila rin po ay maging instrumento para po sa kanyang pagtatapos ng gawain. Ay sabi po rito sa Signs of the Times, December 4, 1901, paragraph 5. Ito po yung sinabi, "Today in His great harvest field, God has need of both sowers and reapers." So kinakailangan po ng Panginoon mga kapatid yung mga naghahasik at ganun din po yung mga ani. "Let those
who go forth into the work. So some to sow and some to reap. Remember that they are never to take themselves the glory of the success of their work. So it means, mga kapatid, ang kaluwalhatian na hindi po sa atin. Na bagamat sabihin natin, we have a fruit of our labor. Pero mga kapatid, ang glory and ang kaluwalhatian po ay hindi dapat sa atin. Ano? Because the one that is working through us is still God, mga kapatid. Kaya nga po sabi rito, remember, tandaan po natin na kung saan those who are actually working for God, the glory will be back to God because they are actually instrumentalities where God has chosen and empowered in order to finish the work. Okay? So God's appointed agencies. So bawat panahon, may mga kapatid, ay may pinipili po ang Panginoon na ahensya niya para maituloy ang paghasik ng binhi ng katotohanan at ang pag-aani. Na kung saan ay dito po sa ating pinag-aralan, especially po sa nakaraan nating mga pag-aaral, napag-aralan din po natin yung mga anghel, no? Na kung saan ay sila po ay ginamit ng Panginoon bilang mga mensahero na magdadala po ng mensahe sa bayan ng Diyos. Okay? So kaya sabi po rito, God's appointed agencies had been before them, preparing the way for the sowing of the seed and the reaping of the harvest. I sent you to reap that whereon ye bestowed no labor. Christ said, other men labored, and ye are entered into their labors. So ibig sabihin ito, mga kapatid, there are people who had been brought, mga kapatid, na sila po ang nagdala ng mensahe. At ngayon po ay naging bahagi na rin po tayo na kung saan tayo rin po ay magdadala ng mensahe. At sa huling panahon, mga kapatid, those who will be harvested, the first harvest. Alam po natin mayroong first fruit at second fruit. Kaya nga po ating pag-aralan po yan. So the first fruit will gather in the second fruit. Yan po yung punto ng ating diwa sa pananalangin po. So tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli, kami po ay lubos na nagpapasalamat na nandito po kami upang ipagpatuloy po ang pag-aaral dito sa makahulang pananaw para po sa mga presenteng katotohanan na inyong pinagkaloob sa inyong bayan, Panginoon. Nawa tulungan po kami, Panginoon, sa aming patuloy na pag-aaral dahil wala po kaming kakayanan na maunawaan ang mga spiritual things. Ngunit nangako po kayo na kung kami hihiling, inyong ipagkaloob. Kaya nga po aming sinasampalatayanan na kayo po ang siyang gagamit sa inyong alagad, na kung saan, Panginoon, ay maunawaan po namin ang mga bagay na aming pag-aralan sa araw na ito. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so dito po tayo, mga kapatid, sa ating pagpapatuloy. Sa ating pong mga taga-subaybay po sa FB Live, ay wini-welcome po namin kayo. Sa ating mga kapatid dyan sa Finland, sa Australia, New Zealand, dyan po. For those who are following us in Nepal, in Bangladesh, in India, we have invited some of them actually to follow. And also from different nations that can be reached by this voice, na maabutan po ng ating Facebook page, His Day Online Study. At pasalamat po tayo sa ating mga kaibigan din, mga kapatid, na sumusubaybay po sa ating FB dyan sa Pilipinas. At Luzon, Visayas, Mindanao, maraming salamat po sa inyong pagdalo at panunood po sa ating mga pag-aaral, na kung kailangan po ninyo ng materials, whatever things that you can share to others, then just let me know, okay, mga kapatid, para matulungan po natin na maihatid po ang mensaheng ito para sa ating iglesia.
Okay? Now, the purpose of this study, mga kapatid, ang layunin po ng ating pag-aaral sa ngayon ay to understand the divine plan of the harvest. Na kung saan ay pinakita po yan kay Matthew, Matthew 13, na kung saan ay ito ay sinabi ni Kristo sa pamagitan po ng parabolo or parable, of the wheat and tares, mga kapatid. So, ang harvest, dahil ito po ay nasentro sa pag-aani, hindi po tayo makapag-ani kung wala pong hinasik, po. Kaya nga po ating pag-aralan kung paano po ito hinasik, sino pong naghasik, at ano po ang mangyari nito. Okay? Yun po yung punto ng ating pag-aaral ngayon. So the harvest represents the culmination of God's work. So ito po ay pinaraan po sa pangyayari natural or tinatawag nating nature way, na kung saan ay mayroon pong nagtatanim, mayroong naghasik ng binhi, at mayroon din pong mag-aanin yan. Okay? So dito po ay atin pong tukuyin kung paano po ang Panginoon na mag-ani. Hindi lamang po doon sa paghasik niya ng binhi, kundi yung kaparaanan kung paano po lumago at paano po ang gagawin sa mga hindi naman tunay na trigo or tunay na bayan ng Diyos. Okay? So there will be a separation of the righteous from the wicked. At alin ang mauna? Okay? So atin po yung alamin. Dahil mayroon pong unang bunga at mayroon pong pangalawang bunga. Okay? So Ellen G. White says in Christ Object Lesson, page 70, 71, actually you can read that one. The work of separation is given into the hands of the angels and not committed to any man. Kaya nga po sa iglesia, bilang mga Seventh-day Adventista, minsan ito po yung pinag-uusapan na mayroon po ba tayong karapatan na ibunutin or itanggalin yung kapwa nating membro. Yes, we have the discipline. Mayroon pong disiplina, but we cannot really pluck out the members in the church. Kaya nga po, ang Panginoong Yesus ay talagang sinabi niya po na let them grow together. Kaya nga po, itong komento ni Ellen G. White dito, mga kapatid, sa Christ Object Lesson, page 71, na ang work po ng separasyon ay hindi po nakasalalay doon sa tao, kundi yan po ay gawain ng anghel, na kung saan ay atin pong napag-aralan sa Ezekiel 9. Okay? At atin po yung ulitin sa pag-aaral po natin when the harvest. Okay? As we continue on. Dahil pag-aralan din po natin this week yung Revelation chapter 7 and chapter 14. Okay? Dahil pagamat atin na pong naumpisan yung pag-aaral po sa Revelation 14, which we talked about the 5 angels, na 3 angels in Revelation chapter 14, and then there are additional angels na ayon po sa White sa Word to the Little Flock, page 10 and 11, na mayroong 5 distinct angels dyan sa Revelation 14. Kaya nga po ay we will continue on digging up and searching for the truth, mga kapatid. Sabi po rito, for all the activity of a farmer, the target is to what? Is to gather a good harvest. Hindi naman po, mga kapatid, na mag-harvest ka ng pipityugin, Kailangan po talaga na ang ma-harvest po ay talagang full and mature. At the harvest time, he or she only needs the cobs for his barn, but destroy the tares and or weeds. Kaya nga po, ito po yung ating pag-aralan. Ito po ay natala sa Matthew chapter 13. Atin pong basahin, mga kapatid, ay isa-isahin natin ito. Okay, Matthew 13 verses 24 to 30.
Ang nilagay kong title dito mga kapatid ay The Wheat and the Tares, the Harvest of Matthew 13. Sabi po rito, another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. But while men sleep, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? Bakit nagkaroon ito ng mga panirangda mo? Di ba wala ka namang tinanim na panirangda mo? He then said unto them, an enemy had done this. The servant said unto him, wilt thou then that we go and gather them up? But he said, Nay, lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Let both together grow together until the harvest. Kaya nga po yung harvest ay ito po yung culmination. Culmination of what had been sowed, mga kapatid. Kung ano pong nihenasik, yun po ay tutubo at pagka-mature po niyan ay aanihin. And in the time of harvest, I will say to the reapers, mayroon pong taga-ani, gather you together first the tares and bind them in bundles to burn them, mga kapatid, and gather the wheat into my barn. So ito po yung talata na nagsasabi na kung saan ito po yung proseso na yes, may nagasik, habang na umalis yung nagasik, ay ang kaaway ay nagasik din. At noong tumubo, mga kapatid, ay nakita na may mga di tunay na trigo. At nagtanong nga itong, bakit nagkaroon nito? Sino ba ang naghasik nito? So ang sabi po ng Panginoon, mayroon ding naghasik na habang wala po ang naghasik nito ng mabuting bunga, na mabuting binhi, ay mayroon ding naghasik ng masamang bini. Kaya nga po ito ang ating alamin sa ating pag-aaral po kung ano ang aplikasyon nito sa ating kapanahunan ngayon. Okay? Patuloy po sa verses 36 to 43. Then Jesus sent the multitudes away and went into the house, and his disciple came unto him, saying, declared unto us the parable of the tares of the field. Ang tanong dito mga kapatid, bakit kaya pinaalis ang multitude bago itong mga disciples ay nagtanong? Di ba kailangan din na yung mga multitudes na nakarinig ay makaunawa? Pero bakit pagkaalis po ng mga multitudes, dito po sila nagtanong? Okay. Dahil ang pagkaunawa po sa salita ng Panginoon mga kapatid ay yung mga pinili. Okay? So ibig sabihin mga kapatid, at that time, they don't know. Kaya nga po nagtanong sila, ano ito? Anong kulugan po ng parable na inyong sinabi? Okay. So he answered and said unto them, he that soweth the good seed is the man or the son of man. Okay. So yung naghasik po ng binhi, ng mabuting binhi ay anak ng tao. Sino po ito? Si Kristo. So alamin po natin mamaya kung kailan po at paano po ito nangyari. Okay. The field is the world. The good seed are the children of the kingdom. So ibig sabihin mga kapatid, ang inihasik po ng Panginoon ay yung mga mananampalataya.
Ibig sabihin mga kapatid, sila ay lalago. Okay? At sila po ang maging bunga. Okay? Magkaroon po siya ng bunga at makikita po, ano? But the tares are the children of the wicked one. So talagang sa umpisa pa lang mga kapatid ay ang kaaway ay nagasik na ng di tunay na mananampalataya. Saan po? Sa loob mismo sa bayan ng Diyos. Okay? Kaya sabi po rito, the enemy that sowed them is the devil. So ang kaaway po ng Panginoon ay siyang naghasik din po. Kaya yan po ay nasa loob. Okay? The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world. The Son of Man shall send forth his angel, and then shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear. Ito po mga kapatid ay sinalaysay na po ng Panginoon, ano, na ang kahulugan po ay nandiyan na. At atin lamang pong himay-himayin upang magkaroon po tayo ng matatag at pagkaunawa po sa mga pag-aaral na ito. Okay? Ayon po sa Christ Object Lesson na partly nabasa po natin kanina, the tares represent a class who are the fruit or embodiment of error or false principles. So ibig sabihin mga kapatid, ang kaaway po ay naghasik din po ng mga maling mga prinsipyo, maling mga doktrina na kung saan ito po ay na-embodied or nasa mga masasamang kapatiran na nandoon sa loob. Okay? Neither God nor His angels ever sowed a seed that would produce a tare. So ito po yung klaruhin natin na hindi po ang Diyos, hindi ang mga anghel ang naghasik po ng mga panirang damo, kundi ito po ay kagagawan ng kaaway. So tares are always sown by Satan. Kaya nga po ay pag tares po talaga ay hindi na po yan. Hindi na po nagbabago yan. Okay? So it is from Satan. Yung maling prinsipyo, maling aral, ay hindi na po mababago yan. Kaya nga po kung ang pinangawakan po ng tao mula sa simula ay mali, mga kapatid, kung anong prinsipyo ang kanyang pinangawakan at yun ay hindi po sang-ayon sa prinsipyo ng Diyos, yan po ay kagagawan ng kaaway. It was the work of Satan that the false principle, the false doctrine had been crept. Nandun na sa ating iglesia, sa bayan ng Diyos. Yan po yung pangyayari dito mga kapatid na pinapakita po sa atin. So there is a prophetic insight. Mayroon pong pananaw na kung saan ang Panginoon ay pinapaliwanag niya po na hindi po siya ang nagasik ng mga masama doon sa loob ng iglesia. Okay? Sowing the good seed. Sino po ang sower dito? Ayon po sa ating binasa. At klaro naman po na sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 13 verse 24 that the one who sowed the good seed is the Son of Man. It is Jesus planting the seed during his what? His 3.5 or 3.5 years of ministry. Na kung saan siya po ay gumawa at nangaral. At yun po ay nagtanim po siya ng prinsipyo, ng katotohanan. Kaya nga po yung word, His word is the seed
na kung saan yun ay maging kabahagi po ng buhay ng tao. At yung taong namuhay sa salita ng Diyos, siya rin po ay tatawaging seed. Okay? Siya po ay binhi. Siya po ay lalago. At makikita po sa bandang huli na siya po ay trigo na handa na pong anihin. Okay? Ngunit ang unahin po na kunin ay yung panirang damo. Dahil may proseso po sa unang bunga, ang tanggalin po talaga dyan, ang matitira po ay yung butil. Mabuting butil. At yung panirang damo po, mga kapatid, yun po ay susunugin. Ibig sabihin, ang pinapakita po dito na susunugin na fire, hindi pa po yung impyerno. Ano po? Hindi pa po yan. Pinapakita lang po dito kung paano po yung natural way of destroying the tares sa pamagitan po ng apoy. So it is actually destruction. Ibig sabihin, destruction of the wicked. Kahit anong pamaraan po, it might be, as we have studied before, that it is a slaughter of Ezekiel 9. Okay? So yun po yung kaparaanan dito sa Matthew 13 na pinapahayag po na yung mga tares, the wicked in the church will be what? Will be destroyed. Okay. So ang good seed dito, mga kapatid, ay kinakatawanan po ito ng mga converted or born again Christian. Ibig sabihin nito, mga kapatid, sino po ang may kapangyarihan na nagbago sa buhay ng tao? It is the Word of God. So ibig sabihin, mga kapatid, the good seed that was Jesus had sowed in the hearts of men sa pamagitan po ng kanyang salita. At yan po ay ating pinag-aralan, yung salita. The Word of God is the Bible, the Scripture, and those things that had been revealed for us as a church. So, if we are already converted and we are born again, mga kapatid, tayo ay pinanganak muli, ay tayo po ay maging good seed. Okay? Dahil ang bini po ng katotohanan, yung butil ng katotohanan ay siyang tumubo sa ating mga buhay. It transforms us, mga kapatid. Ano? And then, ano po yung tares naman? O weeds? Mga panilang damo. Ito po yung mga unconverted. Unconverted sinners in the church. Kaya nga po mayroon pa talaga na pumasok lang sa iglesia na hindi converted. So yan po ay kagagawan ng kaaway. Na they are just, nung narinig nila yung mensahe, narinig sila ng sermon, magaling. They appreciate and they were touched. Maari, mga kapatid, na dalawa po yan. Dalawang resulta ng pangangaral. Una, they may be touched by the Spirit. Pero ang pangalawa, hindi nila naranasan. Ang pangalawa ay dapat po, they are not only touched by the Spirit, but they are led by the Spirit. Na sila po ay pinatnubayan ng banal na Espiritu. Dahil kung tayo po ay pinatnubayan ng banal na Espiritu, then we are leading to life that is of Christ. Na siya po ang pinatnubayan po ng banal na Espiritu dahil sila po ay namuhay sang-ayon sa salita. Dahil kung ikaw po ay na-touch lang, that is superficial. Yes, pagkarinig mo, na-inspire ka, pero pagkalipas ng ilang taon, wala na. So yun po yung dalawang epekto ng pangangaral. There are people who had been baptized. They are just touched. Nahipo lang sila, nakatikim lang. Yung iba, mga kapatid, ay especially pag 2 weeks na Voice of Youth, nakakita ng maganda doon, tapos nakarinig ng magagandang mga salita, tapos nakatanggap ng rice,
nakatanggap ng mga regalo mula sa ating mga Adventista, ay nakita nila, they are touched. Then they baptize. Pero pagkalipas ng ilang taon, wala na. So they are not truly converted. So Satan is actually the one that putting them in the church. At kahit mga kapatid, nasa loob mayroon na. Mayroon na mga maling mga prinsipyo nandoon sa loob ng kapulungan, mga kapatid, ay nandoon po yung gawain ng kaaway din na sumisira po doon sa kupunan ng mga banal. Kaya ito po, mga kapatid, unconverted sinners in the church planted by Satan to manipulate. Kaya huwag tayo magtataka, mga kapatid, na minsan mayroong manipulative spirit na sa loob. Na kung saan po yung bayan ng Diyos, nandoon din ang kaaway na nagmanipular, na gumagawa ng kasamaan, magdesisyon ng mga mali. Yun po ay udyok ng kaaway, mga kapatid. To control, to hinder God's communication, to hinder the message, to work against, na ito po ay laban sa panukala ng ating Panginoon at hindi susulong ang iglesia. Hindi susulong yung isang asosasyon, isang grupo ng mga tao. Why? Because Satan is actually there to control, to manipulate. Kaya, mga kapatid, we must be aware that Satan is working to hinder na hindi po lumago ang gawain. Kaya for how many years na yung mga Seventh-day Adventist nagtataka po na bakit hindi kami dumadami? Marami po mga iglesia actually na naranasan po natin bilang church pastor, na marami po akong na-obserbaran na para bagang ang nangyayari po sa church, yes, lumagalago. Pero ang paglago na po ay hindi po yung conversion, but it is by biological growth. Nanganak na yung Adventista, nanganak ng 6, di lumago na at nabaptize sa church. So yan po, mga kapatid. Pero itong mga anak ay hindi lumago spiritual. So it might be one of the instrument of Satan that will also ruin the church. Kaya nga po, there is a harvest. Okay? Kaya nga po, sabi rito, the sower, Christ plants good seed, children of the kingdom. Ngunit, mga kapatid, mayroon pong mga tinanim din ang kaaway. Kaya ang komento po ni Ellen G. White dito, Christ's servants are grieved as they see true and false believers mingled in the church. Kaya nga, kung tayo po ay talagang tunay na lingkod ng Panginoon, you will be grieved. Masasaktan po tayo. Na bakit ganito ang nangyayari sa iglesia? Na mayroong mga masasama sa loob ng iglesia. Katulad po sa naranasan natin na pagkatapos po ng aking crusade, nag-crusade po tayo sa isang lugar. Nakapaptize po tayo ng 13. Pagkaraan po ng isang taon, binalikan ko po. Walang natira na isa na sumisimba sa church na yon. Ang isa na yon, sumisimba sa ibang iglesia. Kaya nga po, binisita ko po. Sabi niya, buti ka pa, pastor, binisitahan mo ako. Walang nagbibisita. At sabi niya, tanong ko sa kanya, mga kapatid, bakit hindi ka na sumisimba doon? Bakit sumisimba ka sa ibang church? Sabi niya, mga kapatid, kung sumisimba ako dyan, wala naman ako makukuha. Dahil itong mga nasa loob, parang mas masahol po sa nasa labas. So, mga kapatid, yun ang nakikita. Kaya nga po, they backslide or tumatalikod.
na ayaw nila mahaluan doon. Pero mga kapatid, ang sabi ko lang sa kanya, that is where our character, our faith will be tested. Kaya sinabi sa atin ng Panginoon, buy of me gold tried in the fire. Ang gold tried in the fire, mga kapatid, is faith and your love. Nandun po ba yung pagmamahal at pananampalataya natin sa Panginoon? Na tayo pag magtitiwala na bagamat ayun ang nangyayari sa iglesia, ay mananatili ka na matatag. Dahil ang character po natin ay binibuild up. Kaya sabi ko, mga kapatid, balik sa iglesia. Bagamat nakikita po na ganoon ang kalagayan ng iglesia, we need not, mga kapatid, na lumabas. Because this is the true church of God. Yes, mangyari na minsan ikaw pa ang palabasin. Pero we have no thought. Wala sa isipan po natin na lumabas sa iglesia. But there will be truly a separation. Because time will come that God will seal His people. Na kung saan bagamat nagmimingle pa po yan ngayon. Kasi sabi po talaga ni Ellen G. White, Testimonies to Ministers, page 46, 47. Sabi po doon, that there is actually the two opposing influences that exerted in the church today. So we cannot deny that there are two opposing influences that are exerted in the church. And so, let them grow together, sabi po, no? Until the harvest. So, ang application po dito, mga kapatid, recognize the presence of both righteous and the wicked in the church. That's why we need to be what? To be strong. Now, we will be fed with the truth so that our faith, mga kapatid, ay mananatili na matatag. Ano? Okay. Now, what's the enemy's work? Ano po bang gawain ng kaaway? According po sa Matthew 13 verse 25, the enemy, Satan ano po ang kanyang hinasik? Ano ang kanyang tinanim? Tares, children of the wicked one. Na sila po ay mayroong mga maling prinsipyo, maling doktrina, at ang kanilang buhay na nabahiran ng maling prinsipyo na yon. Kaya naging tares po siya. Okay? So sabi po ni Ellen G. White dito sa Testimonies for a Church, Volume 5, 396, Satan works to introduce false elements into the church. Kaya kung saan po yung bayan ng Diyos, ang kaaway po ay nag-i-inject din po ng elemento ng masama, ng kasamaan. Kaya nga po, huwag tayo magtataka, no? Na kung saan ay mayroon pong mga mali at mga false elements na sa iglesia. Hayaan po natin. Let's pray to them. We'll pray for them. And let's continue on sharing sigh and cry. Kaya nga po ay patuloy po na dapat po mayroon tayong personal sigh for our own sin, mga kapatid. And then cry, share the message. That's why we are sharing this message, mga kapatid, sa lahat. Open to all. Dahil alam po natin na we are God's people and there are two opposing influences exerted continually in the church until the harvest, mga kapatid. Kaya sabi po rito, be vigilant. Kaya kailangan tayo maging vigilante, na kung sanay against deception and counterfeit influences. Na bagamat sabihin natin kung nandun na tayo sa present truth, mga kapatid, kung mayroon pong mga maling prinsipyo, maling doktrina, maling katuruan, mga kapatid, that is Satan's work to hinder, to ruin, to control, to manipulate. Yun po ang gawain ng kaaway. Ngunit, sa bandang uli, mga kapatid, mayroon pong paghukom, okay, at harvest. Kaya nga po atin na pag-aralan last week ay about the time when the judgment has come, na kung sanay ito po ay
siniwalat sa sanglibutan that the judgment has come for the dead and it will pursue towards the living, mga kapatid. Kaya habang buhay tayo, may pag-asa, mga kapatid. Kaya let the Word of God germinate in our lives. Kaya kailangan po natin makinig. Ano? Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pagkikinig. Kaya sabi po rito sa Great Controversy, 384-85, what was the origin of the great apostasy? Bakit kaya nalungkot po yung mga alagad, ano? Bakit, Panginoon, mayroong mga may panirangdamo? Nagtanim po ba kayo? At alam ko wala naman kayong tinanim. Kaya sabi ng Panginoon, habang wala ay nagtanim din ang kaaway. So, what was the origin of the great apostasy? How did the church first depart from the simplicity of the gospel? Sabi po rito, ang answer po ay dito sa inspiration, ano? Sabi po ng inspiration, by conforming to the practices of paganism. Ayun. So doon po nag-umpisa. Kailan po nag-umpisa yon? Actually, ang time span of the first tinatawag natin na early Christian church ay hanggang sa panahon ng 508. Alalanin po natin yan, 508. 508 po, yun po ang panahon na tinanggal at pinalitan yung araw ng Sabat. Yes, nag-umpisa po yun kay Constantine the Great noong 321. Ngunit it was adopted by the church 508 and yun po tinanggal. Pinalitan ng Sabat. Okay? Pinalit na yung Sunday. And then panahon po ng 538. 538 yun na po, mga kapatid, yung pag-umpisa ng Dark Ages. Na kung saan yun po ang dumilim dahil tinanggal na po yung Biblia. So, ang una ay tinanggal yung Sabat. Pinalitan po, tinapakan. Yan po ay mapag-aralan natin sa Daniel chapter 7 and 8 sa ating prophetic insight on the book of Daniel. Okay? So sabi po rito na ano ang dahilan o ano ang origin? What is the origin of the great apostasy na nangyari po sa iglesia? Dahil si Kristo po yung nagasik ng binhi. Ano? Ngayon, noong nawala na si Kristo, okay? Yun po, mga kapatid, ay dumating din po yung conforming to the practices of the paganism to facilitate the acceptance of Christianity by the heathen. During the lives of the apostles, the church remained comparatively pure. Yan po, mga kapatid, ng kasaysayan ng early Christian church. Kwan pa po sila, sakdal, pure. But towards the latter end of the 2nd century, most of the churches assumed a new form. The first simplicity disappeared. As the old disciples retired to their graves, their children, along with new converts, came forward and new modeled the cause. To secure converts, ito pong nangyari sa kasaysayan ng iglesia, no? The exalted standards of the Christian faith was lowered. Kaya ito po ang original na pinanggalingan po ng pagtatanim po ng binhi ng panirang damo sa kasaysayan po ng iglesia. So to secure converts, para marami ang converts, mga kapatid, ay binabaan yung standarte. Kaya maari din, mga kapatid, na ito'y nangyayari sa atin. Sa presenting Iglesia, Seventh-day Adventist, at kahit na sa mga present truth believers, it might be that the standards of the church have been lowered. That's why it is a hindrance, mga kapatid, sa paglago po ng gawain ng Panginoon. Kaya sabi po rito, and as a result, a pagan flood flowing into the church as it was
prophesied, mga kapatid, sa Revelation, Revelation 12:15, na kung saan ay ang dragon nagbuga ng tubig sa likod ng babae para maanod, matangay ang babae ng flood na yon, So these are actually the instrument or the origin of how the church has been lowered the standard. Carried with it its customs, yan mga customs, mga kapatid, mga practices, idols. Has not the same process been repeated in nearly every church calling itself Protestant? Yan po ang nangyayari. Na yung mga protestanting iglesia ay ganun din po ang nangyari. To have more converts, okay, tanggap ng nanggap habang mayroong tumatanggap. They are encouraging people to just accept without being converted. Kaya ang nangyari, mga kapatid, the church had been in impure state. Hindi po siya talagang pure, mga kapatid, dahil makikita sa bunga. Okay? Meaning of the parable, the wheat and tares, na nagasik ang Panginoon at nakita na pagtubo niya, mga kapatid, ay nakita na mayroong mga panirang damo at makita mo na halos magkapariyo. Okay? So there is a coexistence of these tares until the harvest. Kaya mapag-alaman na lang natin, mga kapatid, na habang nandito pa po tayo, we are growing together. We may find some people who might live not in harmony with the truth. Pero ang sabi po, mga kapatid, wheat and tares grow together until the harvest. Kaya, mga kapatid, yung solution is the harvest. Para malaman talaga may walay po yung tinatawag nating tares. Sabi po rito sa Christ Object Lesson 72, in mercy to the church, may awa ang Panginoon sa kanyang iglesia. The Lord does not at once separate the tares from the wheat. So ibig sabihin, mga kapatid, mayroon pang tinatawag na conversion process or influensya na doon talaga masubukan. Kaya ang ating pananampalataya, mga kapatid, ay masubukan. Kaya sabi ng Panginoon, buy of me gold tried in the fire. At according sa spirit of prophecy, mga kapatid, ang gold tried in the fire is a faith and love na kung saan ay doon po nananatili. Na ito po ay regalo ng Panginoon sa atin, na pinagkaloob po sa atin, na ang pananampalataya, bunga ito ng seed of righteousness. The word of truth, na yun po ay nagbigay ng kapangyarihan, the transformative power that transforms our life from sinful, mga kapatid. Because we are sinners. We have the sinful nature. But yet, God has given us the privilege of having the hope na kung saan ay magkaroon po ng transformative power yung Word of God. Kaya trust God's timing. Huwag po tayo magmanali, na kung saan ay malalaman po natin, mga kapatid, in the latter time na lalago. Kaya patuloy lang pong paggawa. Kahit mayroon pong humadlang, mayroon pong mga bagay na talagang nakikita na hindi maganda, patuloy po. Basta't you just live and trust in the process. Trust the timing of God. Refrain from premature judgment. Dapat po, mga kapatid, ito ang nasa isipan, nasa puso natin, na wag po tayo magkaroon ng premature judgment. Na ito, wala na to, wala nang pag-asa. Habang buhay, mga kapatid, may pag-asa. Because the Lord will lead those people. Kaya hindi tayo maka-judge, mga kapatid, kundi we just respect and live a life that is in harmony with His will.
Okay? So ito po mga kapatid yung chart na medyo malalim po siya na pag-aralan, ngunit alam po natin na ang Panginoon po ang mag-guide sa atin, ano? Na kung saan sinabi doon kanina na yung the Son of Man is the one that sow the seed. At alam po natin mga kapatid, after po ng kanyang baptism, at makikita po natin dito at the 7th month na kung saan ay nagkaroon po siya ng there is actually a Feast of Tabernacle at that time, and it's a time where there is a Passover. Okay? Na kung saan ay makikita mo na ang katumbas po nito actually Passover, the time of the first month, the year. But this one is the Feast of Tabernacle where all of the harvest, mga kapatid, ay ginagather po yan. Pero mag-umpisa din po yung tinatawag nating first cropping or first sowing of the seed. Kaya dito po na-baptize si Christ. He was baptized and he was actually tested. 40 days where days and night that he was tested after his baptism. And after his test, mga kapatid, and he sows seed. Kaya nga po, there are 3.5 years of Jesus sowing the good seed. At mapapansin po natin dito from here, so he started his ministry, public ministry, mga kapatid. He saw, nagtanim po siya, naghasik po siya ng good seed, the principle of truth, na yun po ay kanyang kinabuhayan at naging bahagi po ng kanyang ministeryo, pagtuturo. Nagturo po siya. So if you count tatlong ikot po yan. Okay? So that is actually the calculation of how Jesus is actually sowing the seed. So within 3.5 years, okay, he served. Okay? Tingnan po natin. Ikot po tayo ng 1, 2, 3 and a half. Okay. So 3.5 ng kanyang paglilingkod, mga kapatid, he was crucified. Okay? So this is the time where Jesus sowed the good seed. And the principle of truth had been given to his disciples. Kaya nga po, ilan sa mga taong naka-observe at nakakita sa paglilingkod po ni Kristo. Kaya nga po, mayroon tayong Book of the Gospel. Okay? Yung Matthew, Mark, Luke, John. These are the 4 Gospels that mentions about the ministry of Jesus Christ. Okay? So dito po makikita natin yung hinasik po yung katotohanan na kung saan yan po ay na-engrave or nasulat po sa banal na kasulatan at naging bahagi po ng mga doktrina ng Kristyanismo. Okay? So yung katotohanan yun po yung seed of righteousness, the principles of truth, the element of good seed, katotohanan. At yun po, mga kapatid, ay natapos po yung gawain ni Kristo. Kaya nga po after niyan, okay, during the Christian era ng mga kapatid, sa panahon po ng mga apostles, nagsulat na po, okay, ng history. Okay? Yung Acts was written. History of the early Christian church. At yung mga letters, okay, mapapansin po natin dyan na may mga letters, 17 letters o actually 21 letters na kung saan ay sinulat po karamihan ni San Pablo sa mga iba't ibang lugar. Yan po ay kasaysayan na po ng early Christian church where it had been pure at the start. Ngunit mga kapatid, nakalaunan mga kapatid, yung mga iglesia na yon, katulad ng Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, ito po yung mga historical accounts of the churches. Ngunit doon pa lang po sa Smyrna. Sa Smyrna, ito kabahagi po sa kasaysayan ng mga iglesia sa Asia Minor, mga kapatid. At ito po ang naging
universal in application at historical as well. Actually, may series po ako ng Revelation on that study as well, na kung saan ay makikita rin po sa YouTube. Okay? So, I actually have that series of studies na kung saan doon po natin binaybay kung paano po lumago ang mensahe ng Kristyanismo. Ngunit ito po ay nahadlangan noong pumasok na po yung mga practices ng pagano. The pagan worship, the idol worship, at yun po ang tinatawag natin the tares sowing. Ang paggasik po ng kaaway ng maling mga doktrina. Kaya nga po, the truth had been trodden down. Okay? Yun po ay mapag-aralan natin sa Daniel chapter 8 na kung saan ay tinanggal yung araw ng Sabbath, 508, okay? And then, noong 538 AD, that is actually the time where the 1260 days or years had started, the Dark Ages. At tinanggal po yung Biblia at pumasok po yung papacy. Okay? So, that is the Dark Ages na nangyari po sa kasaysayan. Ngunit ito po yung after po ng pagkapako kay Christ. It was actually the seed of salvation. Bakit po? That is actually the establishment of the kingdom of grace. In the writings of Ellen G. White, we can read that the institution of the kingdom of grace was instituted at Eden. Noong nagkasala po si Adam at si Eva, ay na-instituted na po yung kingdom of grace. Pero it was not established yet. Hindi pa po naitayo yung kingdom of grace. Naitayo po yan noong si Kristo po ay napako sa cross. And He is the last offering, the last lamb that will be offered, mga kapatid, because He is the establishment of the kingdom of grace. Ang biyaya po ng Panginoon ay tinayo. Ngayon po ang hinihintay ng Panginoon, that His righteousness, ang kanyang katwiran ang siyang makita sa kanyang bayan. Kaya nga po, there are two opposing influences that are now exerted in the church until the time when it will be harvested. No? Na kung saan ay mayroon pong tinatawag na harvest. At yun po ay pagpapatuloy po natin, especially when we go through with our ceremonial harvest. Ayan po ay bukas ating pag-aralan. Pero we will continue on the field and the sower na isinalaysay na po dito sa talata sa Matthew 13 na binasa natin kanina. Ano po? Ano pong insight ni Ellen G. White dito? The world is the field. Specifically, the church. Because we are God's church and Satan is also sowing the seed of tares nasa loob. Kaya there is a struggle. No? And the good seeds represents those born in the kingdom of heaven. So the end time harvest may mangyari po. Because ayon po sa binasa natin kanina, na yung harvest is actually the end. The culmination of all the things that God had done. Sabi po rito, the harvest is the time of what? Is the time of judgment. Kaya nga po last week, atin pong na-discussed yung about the judgment. Investigative judgment for the dead. At alam po natin, nag-umpisa ito sa unang namatay. Hindi po sa Christian era. Kasi marami po sa ating mga theologian, especially Seventh-day Adventist, that they apply the book with the seventh seal in the Christian era. At yan po ang kinokorek natin. Because the book with the seventh seal is actually representing the world history. It contains the world history, mga kapatid. Na lahat po ng kasaysayan ng sanglibutan ay doon nakasulat sa librong yun na may 7 silyo. Yan po ay dapat pag-aralan din po natin later.
So, insight po dito mga kapatid, na the judgment or the harvest is the time of the judgment, both for the righteous and the wicked. Mga kapatid, saan po yan? Okay, ang unang makaranas po ng pag-uukom ayon sa 1 Peter 4:17 ay yung house of God. We as a church will be the first to be judged. Kaya nga po mga kapatid, yung buklatin na aklat doon ay yung the book of life. The Lamb book, mga kapatid, ang aklat ng kordero, na kung saan doon po nakatala ang mga pangalan ng mga mananampalataya. Ngunit yun po ay lilinisin. Paano po lilinisin? Uusisain po ang kanilang pangalan kung sila po ba ay namuhay ng ayon po sa standarte ng katotohanan. Kaya nga po, buklatin siya. At mayroong tatanggalin yung mga namuhay na yes, tumanggap sila, nanampalataya sila, pero hindi nagpatuloy, gumawa ng kasalanan na hindi na hiningian ng patawad. Kaya nga po, tanggalin ang kanilang pangalan. Yun po yung ibig sabihin ng they will be in judgment, investigation. Natanggalin po yung wicked. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, the wicked, doon na po hatulan actually. Mayroon pong tinatawag natin na judgment for the wicked, na solely for the wicked at a time 1,000 years. Atin po yung mapag-aralan later. So the separation here, mga kapatid, ay at the close of probation. There will be no more repentance. Wala na pong pagsisi na dahil close na po yung probation. Tingnan natin mamaya mga kapatid, ano? Na kung saan sa iglesia, mayroon pa pong wheat and tares. Ano? Sabi po rito sa Christ Object Lesson, the field, Christ said, is the world. But we must understand this as signifying the church of Christ in the world. Ibig sabihin, natukoy po sa iglesia, na kung saan dito po tumutubo ang mabuti at masama. Okay? So it is in the church that we are to grow and ripen for the garner of God. Kaya nga mga kapatid, napaka-importante na tayo po ay lumalago. Kung stunted po ang growth natin. Kasi may mga tao po na parang kampante na. Alam ko na yan, hindi ko na kailangan makinig pa. Alam ko na yan. Alam ko na yung doktrina, alam ko na yung prophecy. Paulit-ulit na lang yan. Mga kapatid, yun po ang yun po yung kalagayan ng isang taong kontento na. Ang kailangan po ng Panginoon, mga kapatid, yung hot or cold. Ang hot po na condition ay nangangailangan po siya ng malamig. Ibig sabihin, there is still necessary things to do. Kasi pag mainit ang panahon, ano po bang ginagawa natin? Di pa nagpukan tayo ng electric fan para malamigan tayo? Yun po yung condition na kailangan. Kung malamig naman, nag-a-ice na, kailangan mo rin magpa-warm ka. So yun po yung kailangan ng Panginoon na kalagayan natin. Huwag yung kampante ka na. Na hindi mo na kailangan mag-aral, hindi mo na kailangan magkinig pa. Yan po mga kapatid ang kalagayan na isusukan ng Panginoon. Na kampante na. Kaya sabi po rito, the Lord does not now work to bring. Ito po sa TM 46. Ito po yung sinasabi ko kanina, no? There are two opposing influences continually exerted in the members of the church. One influence is working for the purification of the church and the other for corrupting the people of God. Kaya po mga kapatid, asan kaya po tayo? Kaya nga po kailangan po natin suriin ang ating sarili. So, it says here sa Testimonies for the Church, Volume 6, 371, the Lord does not now work to bring many souls in the truth because of the church members who have been not converted, mga kapatid. Ito po yung nagsisira.
Na kung sanay, they are actually in the church, but yet they are not growing. They are not maturing in the truth. Because dinagdag nga po sa ating doktrina, bilang Seventh-day Adventist, dati ay 27 fundamental doctrines, ngayon 28 na. Pero dinagdag ito, the 11th chapter of the 28 doctrine natin, mga kapatid, growing in Christ. Pero ang tanong, mga kapatid, are we growing in Christ? Or are we still unconverted? Now, when we talk about the 144,000, we will say, oh, it's not our doctrine. Mga kapatid, it is the doctrine of the Bible. It is the doctrine of the God who wants us to be pure. Because the 144,000 are the special people, the commandos, according to Doug Batchelor. But in the Bible, they are the men wondered at. Zechariah chapter 3, verse 8 niyan, mga kapatid. So sabi po rito, false doctrine is one of the satanic influences that work in a church and bring into it those who are unconverted at heart. Kaya mga kapatid, kung may mga unconverted pa sa atin mga Seventh-day Adventists, these are the people whom God is talking about, the tares. Kasi kung unconverted ka, mga kapatid, sa unang mga mensahe, sa 3 angels message, you cannot receive the 4th angel's message. Because you are not converted nga sa 3rd angel eh. Katulad ng dress reform, ng health reform. Yung po ay nasa 3rd angel's message. So how much more when you receive or when you hear the 4th angel's message? Mas lalo na, mga kapatid, Kaya sabi po rito, ang nangyayari po sa iglesia, too much hasty work is done in adding names for the church. Kaya dumadami. We are now 22 or going to 23 million Seventh-day Adventists. Pero are they truly Seventh-day Adventists? In principle. Baka sa pangalan lang, mga kapatid. Kaya sabi nga po dito ng inspiration, do not allow them to unite with God's people in the church relationship until they have decided evidences that the Spirit of God is working upon their hearts. Yan po ang guidance ng Panginoon. Pero mga kapatid, it was that the workers, the ministers of the Lord are also sleeping. Many whose names are registered on a church book are not Christian. Yan na pong sinabi ko kanina, Nasabi ng isang kapatid, ay yung mga nasa loob dyan, mas masahol pa sa nasa labas. So kaya nga po nawawala ang mga members sa iglesia. Because the lives of those who are inside the church are not truly converted. They have not the Spirit of Christ. Kasi kung nandun lang ang Espiritu ni Kristo, maamo si Kristo. At nandun po yung kanyang honesty. Nandun ang kanyang tunay na pagmamahal. Hindi po yung pakita-kitang tao lang na pagmamahal. So sabi po rin ang mangyayari dyan na yung mga taong nanampalataya, na nabigla na lang sila. Sabihin nila sa panahong yon, the harvest is past. The summer is ended. And we are not saved. Nalaman na lang nila na wala na sila. Bakit po, mga kapatid? They allow themselves na mananatili po, naging kampante, naging complacent sa mga pangyayari. At the day of judgment, there came to the loss of full realization of the meaning of the sacrifice made on Calvary. But it is too late. The last call has been made. As the harvest is the target and last solemn activity of the farmer, likewise the judgment is the goal and last crucial part of all the works of the gospel. So the last part of the probationary time, yung probation habang probation ay bukas pa, yung 11th hour call. The 11th hour, yung 1 hour before the close of probation is very crucial. And we are coming to that, mga kapatid.
Because when the 11-hour call ends, then they will be sealed. The 144,000 will be sealed and they will be empowered that they will no longer die. Because in our study, the last will be the first and the first last. Yung huling tinawagan, mga kapatid, ang siyang unang makatanggap po ng buhay na walang hanggan. In the judgment of the living, we are told that the eternal farmer is first to gather and destroy the tares. Kaya nga po mayroong Ezekiel 9. Dahil yung Ezekiel 9, yun po ang mag-separate. Yun po yung tinatawag na execution na mawawala po. It will be taken. And ang matira po, yun po ang tinatawag remnant. Okay? Yes, we are the remnant church. But there are still people na kung sana continually exerted in the church for purification of the church or for the corrupting of the church. Kaya nga po, mga kapatid, the time of the judgment for the living will be a solemn one. Because this is the part of in the end of the world. Ito po yung umpisa. Okay? Na kung saan ay in the end. Ibig sabihin, in the end, napaloob sa katapusan ng sanglibutan. Hindi po sinabi na not after the end. Kundi napaloob in the end of the world. Ibig sabihin, mayroon pang pag-asa. Mayroon pang bahagi na kung saan mayroon pong pagbabago. The judgment of the dead is now passing in the sanctuary above. For many years, this work has been in progress. Soon, none know how soon it will pass to the cases of the living. Kaya mga kapatid, ang gawain po ng judgment, nag-umpisa po ng 1844. Kaya last week, we discussed that one. No? Na kung saan ay, there will be a 3 decrees. 3 mensahe na ipinadala po ng Panginoon. 1844, 1888, and 1930, where the message had been ongoing, mga kapatid. Na kung saan ay, God will actually establish the temple. Okay? So judgment is in the end of the world. Hindi po after the end of the world. No. That is not. So ibig sabihin, mga kapatid, ay bago pa man matapos or the time of the end. Kasi pag time na yon, talagang time na yon. Pero pag sinabi natin end of the world, mayroon pang bahagi po na paloob po sa katapusan ng sanglibutan. The harvest is in the end of the probationary time. It will extend to the close of human probation. The judgment is in 2 parts. Ito po yung dapat maunawaan natin ng mga Adventista. The first started in 1844. It will soon end at the point. Okay? Then will the judgment of the living begin, which ends at the close of the world probation. Dahil alam po natin actually mayroon pong end probation sa church, and then it will extend to the end of the probation to the world, mga kapatid. Kaya, ang conclusion po nito, mga kapatid, a call to action. The battles of God's wrath that plagues cannot be poured out until the people of God have been judged, and the cases of the living as well as the dead are decided. Para bagang mayroon po ditong tinatawag natin, ito po yung ginagamit ng iba, no? Na yung judgment para doon sa church ay yung 7 last plagues. Okay? Pero mga kapatid, dapat maging i-harmony po natin sa ibang mga statement later ni Ellen G. White. Because dapat po malaman natin na the judgment for the church will start first. And it will just extend to the world. So therefore, it has been the final destruction or yung sa before 1,000 years. Okay? Na kung saan the wicked will be destroyed.
The cleansing of the sanctuary, therefore, involves a work of investigation, a work of judgment. This work must be performed prior to the coming of Christ. Kaya bago pa man dumating po si Kristo, ay mayroon na pong harvest. Okay? And then mayroon na pong judgment. This work must be performed prior to the second coming of Christ to redeem His people, for when He comes, His reward is with Him to give to every man according to his work. So the harvest is from the end of the judgment of the dead to the close of the world's provision, mga kapatid. Kaya makita po natin dito sa huling chart na pinapakita ko po sa inyo, itong 1844 natin pinag-aaralan last week is actually Jesus Christ entered into the most holy place in heavenly sanctuary. To what? To start opening the records of those who have died. Yan po ang part na ito. Judgment for the dead. Okay? And when the judgment for the dead ends, it will start with a judgment to the living. Okay? Yan na po yung tinatawag natin Revelation chapter 8 verse 1. Yung Revelation chapter 8 verse 1, mga kapatid, ay mayroong half silence in heaven. Yung half silence in heaven na yun, mga kapatid, ay yun po ay cessation of the investigative judgment, where it will actually commence for the investigative judgment for the living. Na kung saan yung po, yung mga pangalan ng mga taong mga buhay ay talagang dando na po yung they will be living, they will be translated, na kung saan yun po yung silence na actually yan po yung execution ng Ezekiel 9. Okay? Atin po yung mapag-aralan sa prophetic insight on the book of Revelation. Okay? Later, we will discuss that one. But we are just mentioning this one because yung judgment for the living, yan po yung tinatawag natin na translation na po yan. Hindi na po sila makaranas ng kamatayan. Kaya itong judgment, mga kapatid, ay katugma po ito sa tinatawag nating harvest. So there will be harvest, okay? Ito po yung Ezekiel 9, yan na po yung fulfillment nitong Revelation chapter 8 verse 1, that Christ will come out of the most holy place, okay, and then execute chapter 63 of Isaiah. Okay? You just read that one later. Okay? And then ito rin po yung Revelation chapter 14, verse 14 to 16, na the Son of Man has a sickle. May sickle po siya dyan. Yan po yung harvest of the first fruit, which are actually in the church. Dahil mayroon pong angel dyan na galing po sa temple, ano? Na crying to the one who is sitting in the clouds with a sickle. Trust in your sickle. We are ready. So ang mga mensahero na ito, mga kapatid, kasi ang angel sa Bible prophecy, especially in Revelation, ay actually not literal angel but a messenger. Those people who are bringing the message that the people are now ready. The 144,000 are now ready. So, trust in your sickle. Kaya nga po yung Son of Man dyan ay may sickle, ano? And then, yung second harvest, mga kapatid, iyan po ay Revelation 14:17 to 20, na mayroon po dyang sickle din yung angel. Yung angel po ay may sickle. That is a second harvest, mga kapatid. So ito po yung pag-harvest ay a gathering in the barn. So ibig sabihin, mga kapatid, pagkaroon po ng Ezekiel 9, God's people will be brought in the kingdom, the first fruit. And according to TM 422, the subjects of the kingdom are those who follow the Lamb whithersoever he goeth. So ito po, mga kapatid, yung tinatawag nating the church triumphant. Because the 144,000 will receive
the power of the Holy Spirit during the Pentecostal power. Yan na po yung tinatawag nating loud cry. And then we'll gather the great multitude. Yan po ay mapag-aralan natin during this week because we will be particular with the first fruit and the second fruit that God will gather. And this is how we understand God's plan sa pamagitan po ng Matthew 13. Kaya nga po itong gathering of the people, the harvest, mga kapatid, yung wheat, yan po ay naitala din po sa Isaiah chapter 66, 19, 20, Christ Object Lesson 255, 256, Great Controversy 346, paragraph 4, Prophets and Kings 1922, 713, and 725. These are all talking the same things. Na bago pa man po dumating si Kristo, ay mayroon na pong bayan ng Diyos na sakdal, banal, glorified. Because before Christ comes, when He comes, that if you are not glorified, you will die. Bakit po mga kapatid? Because Jesus said, or the Bible says, Ephesians chapter 5 verse 27, that He may present to Himself a glorious church without blemish, without wrinkle, without spot. Bakit po? Dahil kung may kasalanan pa po ang tao at that time when Jesus comes, they will be consumed by the glory of God. Kaya nga po, partly, His kingdom of glory will be established on earth as it is in heaven. That's why Jesus said, tells us how to pray. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So God will establish His kingdom, and it will be discussed when we deal with Daniel chapter 2. Okay? Next week, I think, we will discuss that one. But this week, we will learn how the harvest is going on, who are the first harvest, who are the first fruit, who are the second fruit, and we will deal more closely to that as we dig more on the biblical foundation that we study. Na ito po ay pagpatuloy po natin ng makahulang pananaw, the prophetic insights on the present truth. Okay, so any reflection, kung mayroon po kayong tanong, sa mga kapatiran po natin na sumusubaybay po sa ating live, you can just leave your comment. You can also like, share, comment there. You can ask question. If you want materials for the study, actually, there are people who are asking for the PDF file of this presentation. Yes, it's available. And you can actually make it as a part of your teaching as well, or you can share to others so that they also be informed and enlightened on this part of study. Okay? So maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay. May God bless you. See you tomorrow. At sa ating pong closing ay we will just pray. Pagpapasalamat po sa ating Panginoon. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, we are kneeling before thy presence. We are so thankful for the message of truth that you have revealed to us, the plan of reaping the harvest of the earth, the first fruit and the second fruit that will be harvested. Lord, help us to understand more, and tomorrow we'll come back so that we will deal with the first harvest, and later we'll continue on with other topics in order for us to see the light, see the truth. At maraming salamat, Panginoon, na kayo po ay nagbigay sa amin ng liwanag na ito na patuloy na aming pag-aralan, at tulungan po ang bawat isa na maging bukas po ang kanilang isipan upang manawaan po ang mga bagay spiritual, at amin pong sinasampalatayanan na mangyari po ang inyong kalooban para sa amin, mangyari po ang inyong mga panukala para sa inyong bayan. At kung may mga bagay po na hindi namin nabanggit sa aming dalangin sa
hapong ito, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mga kapatiran, mga Adventista, mga kapatiran na sumusubaybay po sa programang ito. Kayo po nawa ang siyang mamatnubay sa kanila, mangusap po kayo sa kanila. Itong mga mensaheng ito ay hindi maging baliwala, kundi ay butil ng katotohanan na siyang tutubo sa aming buhay at magkaroon po ng pananampalataya na matibay hanggang kayo dumating. Amin pong dalangin ito dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po mga kapatid. God bless. At maraming salamat po sa ating pagsubaybay sa ating programa sa ating SDA Online Study. God bless you and see you tomorrow. Bye-bye.